Ka-Express, good news. Unti-unti nang lumilitaw ang bagong gulugot ng ating national team. Isang prime age core na pwedeng pangmatagalan. Kai Soto, Mike Phillips, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Kevin Kembao. Hindi pa ito official na Final 5 o kumpirmadong lineup para sa susunod na window, lalo na't nanatiling uncertain ang availability ni Kai habang pinaplano niya ang kanyang NBA o posibleng USNCAA pathway. Pero malinaw ang direksyon, mas bata, mas mahaba, mas athletic at mas versatile ang pwedeng maging pundasyon ng Gilas. Pinakamalaking ebidensya ang 106-102 double overtime loss sa New Zealand. Si Kevin Kembao at Juan Gomez-Ciliano ay may 23 points, si Dwight Ramos ay may 18 points at si Carl Tamayo ay may 17 points. Dahil dito, mismo si Coach Tim Cone ang nagsabing hindi na lamang future ang batang core, kailangan na silang umako ng responsibilidad ngayon. At pagkatapos nito, nag-trending din sa sports social media ang mensaheng "The future is bright" para sa mga batang bumida. Sa shell game, napakabigat ng 92 to 48 feet, pero may isang malinaw na silver lining. Si Mike Phillips ay kumuha ng 14 rebounds mula sa bench sa kanyang unang FIBA window bilang local player. Yan ang energy, physicality at rebounding na matagal nang kailangan ng Gilas. Kapag inidagdag si Kai, isang 24-year-old center na kayang magbigay ng rim protection, rebounding, passing at vertical threat, mas buo ang larawan. Si Dwight ang two-way stabilizer, si Carl ang stretch forward, si KQ ang playmaker scorer at si Phillips ang relentless energy big. Ang good news ay hindi pa kompleto na ang roster. Ang tunay na good news, may malinaw na henerasyon na pwedeng pagsabay-sabayin, palaguin at ihanda hindi lang para sa Jordan at Iran, kundi para sa 2027 World Cup team at mga susunod pang major tournaments. Matagal nating hinahanap ang sagot ng pinakamalaking problema ng Gilas. Paano tayo makakabuo ng national team core na hindi kailangang palitan kada window? Sa loob ng maraming taon, madalas nakaasa ang Pilipinas sa available na mga veterans, naturals player at maiking preparation. Ngayon, may pagkakataong magbuo ng mas stable na grupo sa paligid ni Kai Soto, Mike Phillips, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Kevin Kembao. So una linawin natin ang salitang Youth Brigade. Hindi lahat ng limang ito ay teenager o rookie. Si Dwight Ramos ang pinakamatanda sa grupo, habang nasa kanyang mid-20s sina Kai, Mike, Carl at Kevin. Mas tamang tawagin silang young to prime core. Sapat na bata para magsama ng ilang tournament cycle, pero sapat na rin ang karanasan para hindi ituring na developmental players lamang. Ang pinakamalakas na patunay ay ang laro kontra New Zealand. Sa Auckland, nakipagsabayan ng Gilas hanggang 2 overtime bago bumagsak 106-102. Sina Kevin Kembao at Juan Gomez-Ciliano ay nagtapos na may tig 23 points. Nagdagdag si Dwight Ramos ng 18 points, habang si Carl Tamayo ay may 17 points. Hindi lamang sila nakakuha ng garbage time numbers, sila ang gumawa ng malaking tira habang dikit ang laban. Si KQ pa ang tumabla sa 102 gamit ang one-hander bago tuluyang kumawala ang tall blocks. Pagkatapos ng laro, hindi itinago ni Coach Tim Cone ang kakulangan ng kanilang performance. Ang mensahe niya, ang future ay ngayon. Hindi na pwedeng hintayin na maging 28 o 30 years old muna ang mga batang malalaro bago sila pagkatiwalaan. Sa kasalukuyang qualifiers, kailangan nilang matutong gumawa ng tamang desisyon habang pagod, hawakan ang lamang at tapusin ang laro laban sa mas disiplinadong kupunan. Dito pumapasok si Dwight Ramos. Siya ang pinakamatagal ng regular sa 5 pangalan. Hindi man siya palaging top scorer, kaya niyang magdala ng bola, umatake sa close-up, dumepensa sa maraming posisyon at sumalo sa difficult assignments. Sa New Zealand, ang kanyang three-pointer ang nagbigay ng Gilas ng 77-70 lead sa huling 5 minuto ng regulation. Sa Australia naman, siya pa rin ang leading scorer ng Gilas sa 9 na puntos kahit napakahirap ng shooting night. Si Carl Tamayo ang nagbigay ng modern forward profile. May sapat siyang size upang umatake sa loob, mag-pop sa three-point line at maglaro bilang power forward o small ball center. Ang kanyang 17 points kontra New Zealand, kabilang ang mahusay na outside shooting, ay mahalaga dahil ipinakita niyang hindi kailangang puro isolation ang offense ng Gilas. Kapag nag-screen siya at nag-pop, nabubuksan ang driving lane para sa mga guards. Sa Kevin Kembao naman, ang maaring maging pinaka-unusual na weapon. Forward ang katawan pero guard ang marami sa kanyang instincts. Kaya niya mag-rebound at agad mag-initiate ng break, maghanap ng cutter, gumawa mula sa post,
at tumira mula sa labas. Sa New Zealand game, hindi siya natakot sa closing minutes. Ito ang klase ng confidence na kailangang protektahan at hubugin, hindi pigilan. Sa kasalukuyang Asian qualifiers, nakalista rin siya sa FIBA sa average na 9.2 points sa 6 na laro. At naroon si Mike Phillips na official ng clear sa FIBA bilang local player nitong February. Napakalaking development nito dahil hindi niya kinukuha ang naturalized player slot. Sa Australia, 6 na puntos lamang ang kanyang scoring pero 14 rebounds ang nakuha niya mula sa bench. Sa larong halos walang magandang nangyari para sa Pilipinas, ang kanyang motor ang isa sa ilang positibong nakita. Kapag ipinagsama ang 4 na ito kahit wala pa si Kai, may balance na. Ball handling kay Dwight, creation kay KQ, shooting at size kay Carl at energy at rebounding kay Phillips. Hindi pa perfecto, pero mayroon ng malinaw na basketball identity. At kapag dumating si Kai, doon nagiging mas exciting ang project. Hindi na kailangang pilitin si Carl o Phillips na maging full-time center laban sa pinakamalalaking big man ng Asia. Pwedeng si Kai ang pangunahing rim protector at lob threat, habang sina Carl at Mike ang gumagawa sa paligid niya. Pwede rin gamitin si KQ bilang secondary playmaker at si Dwight bilang two-way connector. Pero kailangang malinaw, hindi pa kumpirmado ang immediate return ni Kai. Sinabi ni Coach Tim nitong June na maaaring maapektuhan pati ang susunod na qualifiers depende kung NBA o NCAA route ang kanyang tatahakin. Hindi kasi tumitigil ang NBA at US college seasons para sa regular FIBA windows. Yan ang tunay na kahulugan ng nabubuo na, hindi dahil may inilabas ng final roster, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakikita na natin kung paano maaring magkasya ang mga peraso sa loob ng isang long-term system. Pero kailangan ding maging honest, hindi sapat ang potensyal. Ang 2026 qualifiers mismo ang nagpakita ng pagitan ng promising core at winning international team. Kontra New Zealand, nakalamang ang Gilas ng 7 sa fourth quarter at 4 sa second overtime, pero hindi na isara ang laro. Ayon kay Coach Tim, naglaan ng napakalaking energy ang players para manatiling dikit pero hindi nila nahawakan ng engine. May coast fouls, turnovers at offensive breakdowns. Yan ang susunod na level ng Youth Brigade. Hindi lamang gumawa ng highlights, kundi makontrol ang huling 3 minuto. At kontra Australia, mas brutal ang leksyon. Nilampaso ang Pilipinas 92-49 at walang naka-double figures. Tinira ng Boomers ang 56.7% ng 2-point range at pinarusahan ang undersized Gilas sa loob. Dito